It's never too late to have fun and adventure. So, camera roll with Mommy Carol. Hello, this is Mommy Carol again, and right now I am here at Century Park because Barangay 830 invited me to join with them with their activities here. This is Mommy Carol again at andito tayo ngayon sa Century Park para interviewin yung ating napakasipag na barangay chairman ng Barangay 830, si Chairman Efren Medina. Ang saya ko na nakasama ako dito sa ating seminar. At alam niyo ba, isa sa nakita ko talaga dito, na-amaze ako ay ang Barangay 830 ay isa sa pinakamaraming natanggap na award dito sa pagdating sa solid waste management. Chairman, anong tip mo bakit tayo ay maraming award pagdating sa solid waste management? Kasi tayo ay seryoso at solidong gumagawa sa ating mandato ng patuloy na maging malinis ang syudad ng Maynila. Tayo ay napalilibutan ng katubigan ang pagtulong ng Barangay 830 community sa pagkolekta ng mga waste management tulad ng mga PET plastic para hindi na siya makarating sa katubigan. Okay. Binigay mo sa akin, Chairman, na anong tawag doon? Material Recovery System. Yeah, doon namin nilalagay yung mga plastic bottles sa store. So, Chairman, again, thank you very much. Maraming salamat sa iyong napakasipag at napakagandang pamamahala sa Barangay 830. Thank you. Thank you sa mga. Tayo ngayon sa Barangay Hall ng Barangay 830 at of course, andito yung ating napakagwapong Barangay Chairman, si Chairman Efren Medina. Yes? Good afternoon, Chairman. Good afternoon. Welcome sa Barangay 830. Kahapon, na-witness ko po na maraming awards ang natanggap ng Barangay 830. So, Ito kasi sa Barangay 830. Out of 896 barangay sa City of Manila ay isa ang Barangay 830 na napili ng Department of Public Services ng City of Manila o PPS na sa ganitong proyekto regarding sa mga recyclable materials. Yung una ay yung UN Habitat. UN Habitat. Ano ba itong UN Habitat na ito? Ito yung Healthy Ocean. Okay, Clean Cities. Ayun. Ayun sa ating mga katubigan. Ayan, gusto namin ma-meet yung lahat ng requirements, yung mga seminar, mga workshop, then yung mga documents. Nagkaroon ng pagkakataon ng Barangay 830 na mabiyayaan ng truck. Okay. Truck. Hauling ng ilang truck sila? So ngayon, dalawa na. Pangalawa na yung nabigay kahapon ng WWF. Yun naman tawag ng Portland Fund. Yun pala yun, WWF. So, ganun pa rin. Parang continuation ng project related sa recyclable material. Especially mga especially yung mga PET bottle. Para hindi na makarating yung mga plastic na to sa mga katubigan. Okay. So, dahil which is very hazardous to our sa mga isda. Sa mga even sa mga tao. Sacrifices din. Sa maraming workshop at mga paliwanag at yung mga benefits na makukuha ng community. So, naiintindihan dito ngayon ng mga tao. Unti-unti na kukuha. So, mga tao na ang tumutulong. At yung mga may batas sa Republic Act 9003. So, yung yan, waste segregation. Waste segregation. Actually, yan din ang napapansin ko dito sa barangay. So, dito mismo sa barangay nyo, nag-uumpisa, kayo mismo ng mga members, dito mismo nag-uumpisa paano i-segregate at paano ang proper disposal ng mga basura. Yung kaming 26 barangay na kinikater
So, Dito sa FCR. within sa periphery ng 830. Din, 36 barangays. At yung mga namin isa sa itinuturo yung ang waste irrigation at source. Ibig sabihin, doon pala sa kabahayan, sa household, ay dapat magkaroon na ng segregation. Wow. Naka-segregate. Dapat turuan yung mga bata Yan. paano sa bahay yung segregate. So, na-mention mo, yung mga bata, may di ba kami eskwelahan na naging partner na sila rin ay katuwang ng pagtuturo sa mga estudyante na mag-segregate din ng mga plastic. Then yung mga plastic na yan, dadalhin nilang mga estudyante sa kanilang mga eskwelahan. Oo, para. Dinataan at naiipon yun. So doon na mismo iniipon. Wala silang sariling MRF ng mga eskwelahan. MRF, meron Area facility. recovery facility. Okay. So yung mga kinukolekta ng mga bata na mga pet bottle, dinadala nila sa eskwelahan. Magandang program. Tapos, pagka naipon na, maniwala ka, minsan in 1 week or 2 weeks, ang Nakakailan po ang naipon? mga nakukuha namin pet bottle, minsan mga 3 jumbo, yung isang jumbo, ang alaman noon ay mga Jumbo na... jumbo sack. Sako. Malaki yung jumbo. Mga 40 to 50 kilos. Ang isang jumbo. Ang isang jumbo. So, Tulis na mga marami. And then yun, anong ginagawa niyo doon sa So yun, collecting? ang ginagawa namin, kinikilo yun at binabayaran namin sa eskwelahan. Saan kinikilo? Sa doon mismo sa Doon eskwelahan. mismo. Sa eskwelahan. And then dinadala dito sa ating sa area Ah. kung saan meron kayong Meron akong storage dito area. sorting area. Ano pa ba ang ibang projects niya aside from Kasama na rin yung mga papel karton. Papel karton, metal, mga yero, mga sira-sirang yero, mga sira-sirang batal. May mga namumulekta niyan. Tapos kinikilo. Iniipon namin. Tapos pagka na-estimate na namin na marami na siya sa istaka namin sa Milan ng tulay. So binibiyahe. Ang plastic kasi marami palang klase siya. Yung mga pet bottle, mga tawag doon, yung white, yan yung mas mataas yung presyo. okay. So, matanong ko lang, etong mga nagko-collect dito, sino naman ang mga ito? May sweldo sila galing dito sa barangay? Kanya yan mula sa iba't ibang barangay, UN Habitat at saka itong WW, itong huli. Sila mismo, meron silang malaking parang postcard stainless type. Oo. Tapos yan mga binigay nila sa kada barangay. So, napasama ang barangay natin? Ang barangay natin, ang nabigyan kami, nabiyayaan kami ng 2 postcard. So yun, pangulekta at saka Kaya pala nasabi ko na barangay natin, taga-barangay 830 din ako. At ito si Chairman Medina ay isa sa mga officers namin dati sa PSG. Magkasama kami doon, isang matikas na officer ng PSG. Lahan natin yung sorting area. yung sorting Okay. area kasi interested ako doon kasi tingnan kung gaano kalaki. Okay, let's go. Let's go. Thank you. Ito yung bigay ng WWF na postcard. Ayan, stainless. Ito yung pinaglalagyan ng mga para kung So ilan ang ganito, Chairman? Ito, 2 yung nakuha ng barangay 30. Pero Okay. doon sa ibang barangay, pag-isa lang sila. At least meron tayo. Okay. Ginetend na papel at saka karton na nagmumula sa mga iba-ibang barangay. So ito naman yung ating pangalaman. So paano nito? Paano nyo ito pag marami na? Pag marami na yan, ilolod niya sa truck. Tapos binibenta Tapos nyo? bibenta. Somewhere in Quezon City. So itong ganito kadami, mga ilang araw ito nakulit? Kung magkuhan kami ng karton, minsan 1 buwan. Okay. 1 buwan, nakaka-isang truck. Okay. Ito, storage. Na ginagawa nating sorting area. Sorting Kasi area. ito yung isang napili kasi malilim. Malilipat pala yung sa ano. May protection sa may protection sa araw. Ito. Pag segregate niya, ito tinatanggal to. Hindi pala to. Tapos ito, tinatanggal to. Tanggal na ganyan. Kapag kaya ito, wala. Tapos ang ginagawa nila, Pinipipit. Lahat ito pipipit. Lahat. Pipin, pinipipit. tapos ito, ito Itong colored bottle. Ito naman, ito yung tinatawag na pasibak na. Anong sabi ba? Pasibak na yan, ang tawag na. Kasi may mga colored na... So mas mahal ang walang kulay. Mas mahal yung paano yung Kaysa dito. kulay, yan. Pero kinukulek niyo pa rin yan. Kinukulek ka pa rin. Ito, nakulek na, no? Kulek ka na, sila. Sibak ang tawag. Sibak, so di ba like yan? Mabigat yun. Kalahating kilo nito. Kaya nga sorting, no? Tapos pagka napuno na, yan, dito na ilalagay. Yan na yun. Yan ready for, for... For sorting ito. Mula ito sa
Wala ito sa presyo. Ang laki naman ng sako, Chairman. Maliit lang masama yan. O, parang Pero hindi mas siya malalaki normal, yung no? Mas buko. malaki. Pero mas malalaki. Saan naman ito nakukuha? Binibili nyo rin. Oo. So, sa dami nito, Chairman, no? Tingnan mo, pati doon, no? Ay, dati. Kasi kami benta lang sa truck eh. Oh. Yung tapon, yung inuwag na truck, mas malaki yun. So, puno yun. Yun ang puno. Sayang din natin Kanina. nakuha niya. Pero yun ang anyway, puno kanina. so sa tingin niyo mga ilang truck to? Ito, More than... itong truck yan. Ay, isang Pagka truck. nalinis to, na-sorting. Oho. Isang truck yan. So ito, kanino to? Ito, pagkakot to. Yung mga ito natin. Ito, Pinagawa yung niyo. mga karton. At may ang barangay yung pagawa. Hindi, yung association. Association din binigay sa Ako inyo. ba yung patulad kahapon? Oo. Yun. Nag-aaway Kasama yan. sila. At saka ito, ito. Okay. So, Kasama to. ang ibang barangay ba meron din ganito? Wala. So, depende lang kung sino yung mapili nila. Siguro, meron din basihan ang Department of Public Services ng City of Manila. So, ito, sumusunod to. Isa kami na napili. Tapos, nung kami napili, pinuntahan kami, interview. So, nasatisfied sa interview at mukhang umakma doon sa requirements na kailangan nila. Kailangan nila. Kasi sila funded by international. Okay, so meron talagang fund. Meron talagang fund. Supported internationally ang... Ang to, galing yan sa Japan. Kaya kita mo yung kanila. Ito itong sasakyan mismo. Galing ito sa UN Habitat. Okay. At isa din tayo sa napili. Okay, kita mo. Ayan. Ito yung Hoxie. Ito yung first project na nagkaroon ng truck. Hoxie. Kaya makikita mo, ito, UN Habitat. Parang ganito yun eh. Ito, nag-organize si UN Habitat. So, sabihin, maraming bansa yan. Tapos, ang isang talagang source is Japan. Pagkatapos, ano yung ating gagawin? So, ito, Healthy Ocean and Clean Cities Initiative, kaya Hoxie. Tapos, nung mas ibinaba nila, mas in-expand, kailangan sa baba, merong grupo. At ito yung kami. Ito yung PESWA. Ngayon, nandito Ito yung yung PESWA. Ayan, yan. Ito yung Tagumpay 830 Waste Association. Nabasa ko pala yung Tagumpay 830. Nakikita ko yan lagi sa vlog. Kasi itong barangay nga natin, sa simula kahit noong unang panahon ng campaign period ko, 2018, nasa istatap sa barangay, ang puwan ko ay Tagumpay. Ibig sabihin, ano man ang ginagawa mo, Dapat tagumpay. Tagumpay. Success. So, success. Success. Kasi nandun tayo sa positive side. So, nag-sorting pa na rin eh. Halika dito. Halika, Ito talaga sige, yung tingnan actual. natin. Another set ng postcard. Okay. Maganda mo. Ito yung sinasabing jumbo. Ang laman nito, 40 to 50 kilos na mga pet bottle. Ito yung sorting. So ito yung mga plus, yung label. Basura na yan, labeling. So yan, Yan, ang susunod naman yan, bakit yan, yan. Okay. Ba't malinis? Inuugasan nila? Hindi nung gasan. Ganyan siya talaga. Basta naman talaga yan kasi Okay. pet bottle yan. Sige, punta tayo dun sa kabila. Okay, ayan. Wala doon sa, ito yung cups ng mga Bote. pet bottle. So ito, hinihiwala yan. Pinagsasama-sama yung lahat ng puti. Lahat ng puti, lahat ng pula. Lahat ng pula, lahat ng blue, Tapos, anong at lahat ng gagawin? green. Kasi mas mataas yung presyo kapag magkakasama sila. Ganun ba? Pagka ganito, kasi ito tutunawin ulit. Tutungawan Tutunawin ulit. nila. Kaya kailangan yung kulay magkakapareha. So, recycling nga talaga. Tutunawin, then gagawin ulit na ganyan din. Panibago. Brand new na siya ngayon. Yan. Mula rito, meron kasi yung mga walk-in, yung mga nakakalakal, walk-in. Kaya magkatala sila ito. Pagdating dito, ayan, ikiluhin yan. 20 kilograms ang capacity ng ano. kilogram. Yan, kunwari, ayan, ang van. So, yan. Pag-walk-in Ito dito, niya, magbibenta. walk-in yan, magbibenta. Ito, ang tawag dito ay sibak. Sibak yan. Sibak. Ayan. 8 pesos per kilo. Per kilo. Ah. So, kung yung 11 kilo, di magkano yan? 88 Anong pesos. naman yan pag sinabi mong sibak yung Assorted na mga assorted plastic. na plastic at saka ano? Oo, ito na, ito, yan. Ayan, okay. Ito, So magpapakinabangan talaga yung mga kakalagdalan na Kakalagdalan. plastic. Oo. Kasi sibak na siya yan. Nakaseparate na yun. Nakaseparate lang ito. So meron kayong storage area din dito. Wala doon sa walk-in na inilyo. Aha. So, doon pa lang, puro sibak na yan. So, ito, puro sibak. So, ito, lagayan yan, puro sibak lahat yan. Ito yung pinaka-storage area Storage ng ng sibak. Oh, yan. So, malinis na, yung pet bottle, kanda mula tayo doon sa shopping area, dito naman nilalagay sila. Okay.
Ito, chairman, ano ito? Ito yung 40-footer na nilalagyan o isipan ng nalinis na pet panel. Container van ba ito? Container van. Kaya lang nilalagyan nyo lang ng murals para maganda tingnan. Napakadami pala dito. Malilinis na to. Oo. So ready for ano yan? Nag-isa na, napipit na. Ayan. Pagka na-estimate na yan, ayan, puno na yan. Isang karga na yung sa truck. Ito, ready for loading na. Pangkarga na. Ito, puro pula. Dami nito Ayan, yung pinaka-cover. Ayan, Pinaka-cover. yung cap. Ayan, Yan, puro so, pula na yan. nakahiwalay ang pula, kulay na. nakahiwalay ang blue at saka puti. So, ang dami, no? So, ang ganda talaga ng inyong storage kasi properly contained yung mga pet bottles at saka container van. Ito yung isa sa murals natin. Ayan. Sino naman ang gumawa ng mga murals natin? Ay, mga dito. Mga youth? Practice na. Saan tayo? Pintura niya. Kayo. Kayo okay. Ay, ang ganda ng mga pintura mo. Ayan, So, magiging parang ito action yung na yun. isang community. Ayan. Maraming salamat, no, at ako'y natutuwa at naipakita mo sa akin ang talagang proyekto natin dito sa Barangay 830. So I hope pag nakita ito ng ating mga ibang mga barangays ay magkakaroon sila ng idea na sundin nila kung ano yung proyekto Okay. for the good of the barangay. Yes. So again, thank you very much. Thank you sa time. Any message para sa yung mga... Mula po sa lahat ng mga barangayan, manatili po na maging malinis ang ating mga barangay. Tayo po ay patuloy na mag-segregate ng ating mga waste materials para po hindi na po kumalat at makarating ang mga higit sa lahat ng mga plastic sa ating mga katubigan. Sa kanal, sa estero, sa Ilog Pasig, at sa Manila Bay o sa Karagatan. Yes. Maraming salamat. Again, thank you very much. Thank you. That's all for this vlog, and don't forget to like and subscribe as I see you on my next journey as we camera roll with Mami Caro.